Sa kuwan mo, sa pasukin. Nung doon sa Barangay Tadaw, pasukin. Galing na kami doon sa Barangay Tadaw na yan. Nag-operate. Tapos, nung pabalik na sa headquarters, may nagsumbong na, kasi kung yun yung medical mission. Nag-medical mission ang tropa doon, galing kami. Paglabas, pauwi na nga. Yung mga nag-medical mission, paalis na. Ngayon, may nagsumbong, yung pulisya natin, NP naman yung nag-medical mission doon. Tapos, under nila na nag-follow yan noon eh. Region din yung. Class 84 na prima. Siyempre ang tropa, kasi sulit pa kami noon. Bumalik kami. Nung pabalik na kami, mga alas 3 ng mga umaga. Ang lakas maliwanag ang buwan. Inambus kami doon sa may parang Y na yung waiting shed dito. Junction siya, 3 junction yan eh. Dito kami banda. Inambus kami. Talagang makita mo yung mga magano. Tapos yung yung kasana bagong grader na ganyan kasi pagka may magmi-mission kasi dyan, ayusin nila yung kasada. Yung kasada, di ba ganyan, tapos may pagkano. Dito kami, talsik yung bato yan kasi talagang marami yung gano'n. Kaya doon tinamaan yung isang kasama ko, si Ernie Marcelo, tinamaan dito sa legs niya. Talagang kasi katabi ko siya eh. Kitang-kita ko talaga na bumaliktad na ganyan. Ito naman si Salmorin. Pero bago yan, sabi ni Juan, ang team leader ko dyan si Late Master Sergeant Ines eh. Pas doon, saan tayo banda? Nakatayo kami. Mamaya, drop. Yung si Marcelo, ang tinamaan, bumaliktad siya. Tapos dito naman si Salmorin, paikot-ikot saan ang halaman, saan ka man, nandiyan sa harap, nandiyan. Pero kung may atras namin, atras na, hindi na yung pabanti kasi gumaganyan na yung bala dun sa kalsada mismo eh. Doon na siya tinamaan, tapos sinila na namin yan si Marcelo. Doon sa Marcelo, bakit sabi niya, bakit may tama ako? Talagang buti, talagang laki nung tinamaan sa legs niya. Buti hindi tinamaan yung buto niya. Ayun. Tapos ito na ba si Master Sergeant Enes, tumakbo siya. Buti hindi natumbok yung kalaban. Ibis na dito siya tumakbo. Nandito ka, huwag kayo mapapunta. Nandito ako, sabi, bakit ka nandiyan? Bakit ka nandiyan? Tumakbo siya. Kasi siya ang team leader, tumakbo. Bakit tumakbo? Baka naghanap ng posisyon, maganda. Hindi, nagulat siguro. Kasi nag-iisa naman siya. Dapat hindi siya tumakbo doon. Kasi ang tropa nandito eh. Pag ganyan eh. Karsada ito. Karsada nito. Karsada rin yung may waiting shed sa gitna. Doon sila mismo sa harapan. Ayun na. Nag-forsot na. Naka-return pa kayo? Oo. Naka-return per day. Pero nung may tama na, yung burst, wala naka-response. Nung siyempre, kumalma na. Saka na ka naman mag-burst eh. Siyempre, nakauuna sila eh. Doon, ang daming recover na yung malalaking kaldero, mga tsinelas, bat boots. Pagkaumaga na? Oo, noong nagpursot na. Pero yung mga nag-medical mission na NPD, wala na. Pero yung mundi, nakasama mo, ano mo? Nabuhay. Dinala namin sa ospital. Tapos, ako pa nagdala. Dinala pa namin sa Tarlac, yung sa Aska. Yun, yung isang hindi ko may makakalimutan. So parang grabe, nung ganun ang kadali, no? Ano nila sa... Maraming nun. Sabi nga nung sibilya, mga 150 sila nun yung mga tropa na yun eh. Pero bago yun,
Nakasagupa din namin doon sa Batak yung tropa na yun. Doon sa barangay Barbarangay, Batak. Ilan yung PC natin naman ang legs nun kasi sabi nung ni Captain Lian yung kasi magkakatabi nga kami. Takbo ko dun, bata, takbo ka dun. Sabi nga, pagdating niya nun, tuhod na naman yung tinamaan. Yun doon namatay yung isang classmate namin noon. Si Baliton, Baliton. Paano siya namatay, Master? Nagmaneuver sila. Yung pinagmaneuveran, nakabang pala yung kalaban doon. Pero nakikita namin yung mga nag-aayos ng bato, ang pagkalam namin yung mga PCINP yun noon. Kasi sibilan kami lahat eh. Eh yung pala, kalaban na. Malapit lang, mga 20, mga 30 meters lang siguro, ganyan, no? Pero nasa taas sila, nandito kami sa baba. Eh, nagaganyan din kami. Yun, isa yung naadali doon si Baliton. Tsaka 4 na Philippine Constabulary yata, no? Patay. Hindi, wounded sila, legs. Kasi pagdating niya doon sa puno ng duhat, nilalabas naman yung paa, in-snap yung mga sinasabi ko nga na nagsasalatan ng mga bato doon sa taas. Tsaka yung isa, mayroon pa yung parang buwan na daan-daan na lalabas na ganyan, ang buhok niya talagang kulot na kulot. Yung umuwakan kami mag-snipe. Pero nadali yun. Kasi nung ni-massage namin yung pisto niya, may sombrero at saka isang hand grenade ang nakalagay doon. Recover, ang daming dugo, kaya sabi namin talaga may nadali din. Yung pinagpwistuhan nila siguro, hindi lang siguro 50 na manok na yung 45 days ang naubos nila. Kasi ang daming mga balahibo na manok na natatambak doon sa silong ng duwat. Yun. Isa pa yun, hindi ko makagulit. So may Batak yung mga taong siguro 1980, 87 siguro yun. Paano yung mga kalaban natin yung mga taon na yun, Master? Parang kalat lang. Hindi, mostly kasi nakalaban. Mga taga-Dumaling lang dito. Na-recruit nila. Kasi daming commander dyan eh. Pero, Meron pesta ngayon, si Ronnie Garbida. Alam ko kasi yan, kasi nung nasa ayos na yung Marag, ako na ang chief ng Esto noon, kaya yung order of battle ng para North. Tuwing conference sa Nika, nag-attend ako, sa division nag-attend ako. Kasi may i-update namin yung mga order of battle. Kaya yan, may mga may hawak ako na mga order of battle noon. Eh, alam ko yung mga sino yung commander. Lahat. Kasi itong Far North, kasi sakop niya yung Karay. Yung hanggang Bagyo, Ifugao, doon sa Nagdasya, lahat basta Far North Luzon, Far North Luzon Regional Party Committee. Kaya marami. sa kuwan dati, Master, ano yung muntik-muntikan ka na. Yung sabi ko yung ambos na yung parang apoy na nga dumadaan yan, oh. Hindi ko makakalimutan yung tracer bullet yun. Pati yung kay Marcelo, tracer bullet ang tumabalong kasi nasunog yung kanya eh. Yung black patig niya, uniform niya. Pero never ka lawan din, Master. Hindi naman. Nakapikin yung... Hindi. Pati doon kay Lagaso nung na sa harap ko siya, akong team leader, yung, di ba na-jungle pack siya, may nakausling itag dito. Iti naman yung itag niya.
Sunod lang ako sa kanya. Kaya sabi ko, maswerte. Pero in-snap siya talaga. Pati naman yung nalanmay yung si San Mateo, ako na naman team leader nung, Puro team leader ka. oo, sa Marag nung. Paano naman yung nalanglay? Sabi ko, kay Captain Paulino, sir, ingat tayo kasi, di ba, mahamog yan, hamog. Makikita mo yung may part na kuhan, yung laglag yung hamog. Ibig sabihin, may dumaan. Ingat tayo, sir. Baka mamaya may kwento tayo. Wala pang 3 minuto. Ayan na, nalanmes na. Nalanmes na yung si San Mateo at si Lagaso. Putok agad. Yung jungle pack niya, buti nakapag-turn siya ganyan. Laglag yung mga buto ngayong jungle pack niya, sardinas, bigas. Talagang kuhan. Tapos dito niya, may tingga nga dito na bumakat dito niya. Doon sa landmines. Malilit lang yung landmines. Ganyan lang. Mga 6 inches to 2 inches ang kuhan. Pero dikit-dikit. May baterya kasi na yung kuhan yung kwadrado. Yung ang kuhan nakalagay doon. Halimbawa yung ipit nung pag nagsampay ka, nandito yung negative. Dito yung negative, dito naman yung positive. Ngayon, may plastic siya dyan. Ngayon, nakalagay doon sa dadanaw, pag nasagi mo siya, mahihila to, matanggal ito. Yung ipit naman nung pan, magdidikit na yung negative sa positive. Yun ang time na puputok na yung landmine. Ganun lang improvise nila. Tapos, nakabitin dito yung baterya. Hindi nakalagay sa baba. Nakabitin doon, nakatago lang siya. Yung 9 volt yata na kwadrado na ganyan. Nagtatagal na 1 linggo yun eh. Galing nila, gumawa din ng trap. Ayan. Pag may ito plastic to. Tali yan. Gumawa ito. Nakaganyan. Ito tali ito. Pag nahila to, di ba may spring siya? Magdikit. Yun lang time na puputok yung landmines. Ganon. Marami ring mga nakaswerte sa inyo. Mga ganun. Marami ding na-promote. Paano na po? Yung sa landmines. Hanggang sa agawan na nung may na-promote nang dahil sa landmines, agawan na sa landmines. Ako, hindi ako nakikipag-agaw, hindi ako kahit di ako ma-promote ka ako. Maka-recover? Oo. Pag naka-recover sila, meron pa yung time na yung ganyan na landmines, ganyan kakapal. Pag bumaba yung chopper, di ba ganyan-ganyan? Yun ang time na siyang puputok kasi pag naugaw-ugaw na ganyan, matatanggal yung parang pabigat niya ba? Magdidikit na naman yung ito parang ipit nga. Yun na naman ang time na puputok siya. Ganun yung mga tactic nila no. Kamarag na yan. Oo, landmines. Saka yung balais, sabi nilang balais. Saka yung butas na butas. Na doon sa loob may mga matutulis na na buho, lahat, kawayan, ganyan. Saka yung sa tinatawag naming labig, yung anahaw, yung kawi niya, doon tulis yung pag tinutulis mo. Pagbaba mo, talaga tatamaan yung puwit mo tsaka dito sa bega kung kasi ganun yung mga technique nila dyan dati. Ganda rin yung nakakalungkot din na yung mga iba dyan na nag-awol na, yung mga nadisgrasya. Hirap dyan, no? Marami rin
istorya dyan eh, yung nakundita pa yung batalyon. Nakulita yung Yung batalyon. dahil. Dahil yan sa... Oo. Kasi marami pera siguro, di ba? Kasi habang nag-ooperate, sumusunod yung laging concession ba? Yung iba hindi, pero kumila lang dun. Ano eh. Oo, marami No. naman. Kuan master, ano pa? Kung meron, kung wala na, sa training nyo noon, anong klaseng training? Klase din po sa panahon niyo. Ano yung hindi mo makalimutan na mga alaala doon? Doon sa Mount Dos noon, yung, di ba, marami din yung, lalo yung escape inhibition, yung kailangan magnakaw ka ng kanyan, yung pagkain saka damit. Kami ni Pinlan, di ba? Magnakaw kami ng isang kaldero. Kasi, from Mount Macabulos, malapit ng mga tarim yun eh. Hmm. Kasi Tarlac man kami. Lakad kami dyan, lakas ng ulan, papunta ron sa Pit Division noon. Eh, nakashoot ka lang. Dapat nakaw ka ng damit, pagkain. Kasi gambit mo man, hindi mo naman makukuha kagad yung mga gamit. Kailangan gagambit ko muna. Eh kung hindi mo alam yung challenge at saka kunya, hindi ka makakuha. Yun. Yan yung binabattle doctrination ka. Yun, no? Oo. Puso pala yun. No? Oo. Tsaka yung confidence firing. Yung dito. Dito yung balon. Dito. Pag tinitignan ka eh, parang dito siya. Yung parang dito sa baybayag yung tumbong ng bala. Diba, uy, ayusin mo. Oo. Eh, nung ako naman, sabi nga, kasi lead scout man ako. Hindi ka naman, pag di ka pumasa, hindi ka naman makisama doon na confidence sparring. Kailangan may share mo yung baril mo. Di ba, ayusin mo kasi ka-unit ko naman yun. Ayusin mo. Puta ba, sigurado tayo. Yan, gano'n. Tsaka yung kay late si Vine nung sabi niya, kinausap niya yung isang classmate namin, dito yung balon ba? Pagputok ko, tumba ka. Sabi niya, oo. Pero tinamaan yung balon. Kunwari, tumba. Oh, namatay. Oh, ang dami na, takot na. Wala na. Ayoko na. Hindi. Buhay ako. Pero ko lang, mga challenge ba? Nakakatuwa din minsan ganun. Hirap din ang training. Oo. Yun yung naikuan. Lalo yung confidence sparring na yan. Hanggang sa test mission. Test mission, namatayan na naman kami. Sa river crossing, namatay. Naanod siya. Hinabol namin pero wala na. Nagpa-reinforce kami sa isang seksyon. Namatayan din sila. Pati yung AI, namatay din. Oh? Oo, yung si Let's Bae, naanod din. Sa river crossing. Dismission yun. Test mission, oo. Bakit? Paano na yan? Malakas? Dumawid kami na, yun sa Maduan River, yung pinupuntahan ngayon, tourist spot na siya ngayon eh. Oh. Tumawid kami, June 10 yan eh, June 10, 1985. Pagdating namin, hindi natawid namin. Pagdating namin sa kabila, sa gitna, mayroon pang isa. Eh, mas malaki nila, bumalik kami. Parehas na sila. Ngayon, na-stranded kami sa gitna. Hanggang sa pataas ng pataas. Mga baka, papalapit sa amin kasi yun na lang yung pinakamataas na area eh. Ano yung maulan noon? Oo, bagyo nga. Lakas ng bagyo. Tapos nung sabi ko po Master Sergeant Sagusyo, kabayan,
bababa tayo kasi pag baba mo, pag bumaba ka, kalat na kasi yung tubig. Oo. Tapos, lahat nung, di ba, may tali tayo? Mm. Yung pinagdugtong-dugtong namin. Yung utility room. Oo. Tapos, mayroong isang pumunta doon sa kabila na magaling mag-cross, river cross ba? Tinali na doon sa kan. Kasi ang lalaking kahoy yung Naano. naanod na. Ako nga, lumubog na ako pero hindi ko binitawan yung tali nung. Duman yung buwan. Kahoy. Kasi yung dam, talagang totally damaged na siya. Bumigay na. It's timing na nandun kayo sa gitna. Pala nun. Mm. Grabing kaba nyo na nun lahat, Master. Oo Kasi papalapit na rin yung mga baka eh. Anong ibig sabihin baka? Yung mga baka na nandun. Sa gitna nung Yung open. ilog. Kasi parang kon yun. Pastulan. Hindi, hanggang doon sa naanod na rin sila. Yan, ganun yun eh. So, ang classmate mo doon na nakalod Si late operan niya. Tapos yung nag-reinforce, nag-abang dun sa baba. Naanod din, si late pop na, si late Lieutenant Sibain, Master SF Ranger yun eh. Master swimmer pa. Tapos isang sibilyan, bali apat yung ako nun. Nadali nung yung time niya. grabe hirap doon. Oo, dismission pa lang yan. Paano yung ano niya, Master, kung ano yun, nung pagkaano niya, sumigaw pa siya. Ang mali niya kasi, tinanggal niya yung combat boots niya, nag-short pa na lang para makatawid kami. Ngayon inilagay dito yung combat boots. May tungkod siya. Tapos nung mga ganyan lang pero paglusong mo doon sa tubig na yan, hanggang dito yung karin niya talagang malakas. Kaya hindi mo kayang, dapat ang ginawa niya, pag ganun sana, inalalay niya pababa, i-cross niya bigla. Dapat, pag ganun pababa siya, sundan niya yung agos sana. Anong diskarte niyo para magsutan niyo yung gano'n? Yun, sa halip na tumbukin mo ganyan, dito ka, kahit na malayo ang pupunta mo, basta huwag ka lang, kasi aakating ka ng tubig nun eh. Tsaka dun sa baba, mga bato na gumugulong yan. Malalaking bato. Sa lakas ng agos. Kaya ganun. Yun yung nagpa-save sa inyo. Na diskarte. Oo. Hanggang dun sa makarating kami dun sa pinakamataas. Pero wala na siya noon. Tumawag na kami dun sa 6-0 na abangan. Na din sila. Tapos kinabukasan, okay na. Hinanap namin yung baril ngayon. Yung 203. 203 ni Elite si Bayan yun, nakuha. Yung isling na lang, mga ganun yung isling niya. Hinila, ayun na. Nakuha rin yung baril. Pero kung hindi kayo nakaalis doon sa to. Ay, inaalod kami So, hindi kayo nakamanta doon. Hindi naman, kasi one section kami. Ito si Piso naman yung pulis. Nakatawid siya. Nagpatulog sa sibilyan, namatay din yung sibilyan. Dalawa sila? Hindi, yung sibilyan lang yung sibilyan na tumulong at saka yung isang kasama namin na hahanapin sana. Tapos nung sa isang section naman, dalawa. Apat nga yung nadali rin. Kaya nung mag-graduate kami, may bakanting isa. Naupuan. Apat ba pa? Tatlo? Na bakante. Kasi Hindi. Isa. Hindi, iba pa. Isa lang pala. Dalawa. Ni Pop na. Si Pop na. Tsaka si operan niya. Itong isa, civilian. Itong isa, AI. Instructor. grabe, no?
Yun. Tapos kuan master kayo, anong ginawa niyo? Nagtanggal kayo ng uniforme? Hindi, Kumba? hindi. Hindi ako nagtanggal. Kasi, masakit sa payong ko. Yung pagtawid lang, Oo. Tanggalin mo lang yung taki niya. kilos mo lang. Para hindi makarga ng tubig yung uniform. So, yun yung sa training din na hindi ko kalimutan. Mm. Yung test mission na yan. Yan. Talagang, hindi mo kamalimutan yung test mission na yan. So, ayan, wala talagang ano. Salamat nga ako, wala akong galos. Yan, buhay naman. Kasi, dapat lang talaga na magdasal ka rin. Mm. Uli na pag master, ano yung mitay mo sa ating mga kabataan sa batang Pilipino? Sa mga maging sundalo. Kung gusto magsundalo. Oo, ang masasabi ko lang sa mga gusto magsundalo, yung i-concentrate lang kung ano yung mapag-aralan mo. Para hindi mo makakalimutan yung pag nandun ka sa field, hindi mo makakalimutan at saka laging humingi ng tulong sa Panginoon para kakaligtasan ng bawat isa. Yun lang. At saka respeto sa bawat isa para tuloy-tuloy yung camaraderie ng samahan sa isang organisasyon. Yun. Ang the best na alam kong nakakatulong sa bawat maging sundalo. Kasi kung masubra mo naman, wala kang patutunguhan. Dapat respeto sa mga senior. Kahit sa junior, respeto mo rin para at least alam nila. Respeto. Basta yung respeto, alam mo na. Ganyan. Yun lang.